Awitin po natin yung luluwa natin. Pumupuri ka namin, Panginoon. Pagkilang ka, Diyos. Pumupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa iyo. Itinataas sa iyo aming kamay. Pinagpupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang langit natin. Minsan pa, pinupuri ka. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas namin, Panginoon. Itinataas sa iyo aming kamay. O pinagpupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang hinalan mo. Luwalhati ka, luwalhati, dadakilain, sasambahin natin ang ngalan mo. Ang ngalan mo, luwalhati ka, luwalhati, dadakilain, sasambahin natin ang ngalan mo. Puri ka namin, O Jesus. Itinataas namin sa iyo ang aming mga kamay. Itinataas sa iyo aming kamay. Pinagpupurihan ka, pinagpupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang langit na sama-sama tayo, Lord. Luwalhati ka, dadakilain, sasambahin natin ang ngalan. Luwalhati ka, Panginoon. Luwalhati, dadakilain, sasambahin natin ang ngalan. Sama-sama tayo. Luwalhati ka, luwalhati, dadakilain, sasambahin natin ang luwalhati ka, O Diyos. Luwalhati, dadakilain, sasambahin ang langit, Panginoon. Ang ngalan, panalangin tayo, Sir. Luwalhati ka namin, Panginoon. Dadakilain, sasambahin natin ang ngalan mo, O Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Tayo po'y manalangin sa mga Ama naming Diyos, tumapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami muli, Ama, sa pagkakataon ito na pinagkaloob mo. Salamat sa buhay at kalakasan ito namin nararanasan, Panginoong Yesus. Tunay, Panginoon, na wala po kami magagawa, kami hiwalay sa iyo. Kaya naman po, dalangin namin na patuloy mo kaming samahan sa aming pananampahan ito, Diyos. Dalangin namin na simula sa mga bata hanggang sa pinakamatanda na makikinig ng iyong mga salita. Kaya mo ikaw ang patuloy na mga parangalan. Ikaw ang patuloy namin mapakinggan, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na aming pananampahan. Dalangin namin ang katagumpayan, Panginoon, sa simula hanggang sa matapos ng aming gawain ito. Hayaan mo, Panginoong Jesus, ikaw ang may taas, Ama. Salamat po, Ama, muli. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang araw nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin natin Diyos sa buhay sa tanghali. Sige po, tayo po yung makakaupo ng saglit.
meron po bang nais na magpatotoo sa tanghaling ito? Baka po, alam po natin na merong ginawa ang Diyos o may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amin po ba? Kaya naman po, kung meron po kayong patotoo, testimony na nais na ibahagi para maging kalakasan sa bawat isa sa atin. Amin po ba? Amin yung po testimony na to ay hindi po para lang kwento o para lang maganda ito para lang ibahagi natin ito para maging kalakasan sa iba. Amen? So, unahan na po ni Dad. Sige ka. Ganda naman. Ay, maganda naman. Basta manil. Gusto ko lang po share sa inyo po yung nangyari po this past days na nangyari po sa amin. Na bago kami mag-mission po. Alam ko po, nabalitaan niyo po yung pangyayari po sa aking lolo po. Gusto ko lang po i-share sa inyo kung paano po siya nangyari. And kasi ang ganda po niyang experience para po sa akin. Bilang pong mananampalataya, natutunan ko po na pagiging isang Kristyano po ay hindi yung pag pinanganak ka, hindi ka agad Kristyano. Kahit sabihin natin ang isang pamilya ay nabuhay sa pagiging Kristyano, kakaiba pa rin pag naranasan mo ang Panginoon sa buhay mo. Amin po ba? At nung araw na po yun, kasi po pinagpaplano namin po, pinagpipray po namin itong mission na po. At dito, wala po kami yun na naging problema. Yun, sabi namin, sige, sa Sunday, alis na tayo. Doon nangyari yung pangyayari sa aking lolo, kung saan nawala po siya nun. And nung nangyari po yun, hindi namin po alam gagawin namin. Kung saan may oras po na parang hindi namin natuloy po yung gawain namin ng Friday na po yun. Kasi ginamit po namin yung oras na yun para hanapin po yung lolo namin. At hindi namin maayos yung puso namin po. Nananalangin po kami na tulungan kami ng Panginoon, siyang balik sa aming nawawalang kapatid, nawawalang aming lolo. Kasi lang, parang meron po kami pangamba, kaya parang kaguluhan sa aming isipan na kailangan natin pa rin siya hanapin. Po ba? At yun po, naghanap po kami kung saan tinaray namin po bawat CCTV sa mga barangay, kahit po nga sa baby shop kahit sa kahit sa tindahan ng mga e-bike, tanongin namin po kasi may mga CCTV po sila doon. Inalis na po namin yung hiya namin, sige, kapal na lang natin mukha natin. Basta lang mahanap lang po si Lolo. Ganun po nangyari sa amin. Nung gabi na talaga po nun, wala na kayong magawa. Nungkot po namin. Ang hirap matulog kasi iniisip mo kung saan siya matulog o kaya kung kumain na ba siya. Amin po ba? So, natulog po kami nun na halos pwede din po kasi ewan ko kung sa iba nakatulog sila. Pero grabe po yung pag-aalala namin. At nung Saturday po nun, nagpatuloy po kami. Nag-report kami sa police, ng mga barangay. Naglagay po kami ng mga poster. Yan po. Yung mga bawat member po, naglakad, nagsasakyan para lang po tignan. Kasi sabi daw, nasa Loton, nasa Tondo, nasa Baclaran. So lahat, nilibot po namin. And wala po talaga kami mahanap. Kung saan, nung paggabi na po yun, nakita na namin sa CCTV na umalis po siya at nilagay daw po siya, nakarating daw po siya hanggang Baclaran na. And ayun lang po yung nalaman namin po. Hanggang nung gabi na po noon, nagpa-practice po kami noon para kanibukasan. Pero nag-aalala po kami noon kasi sabi namin, paano bukas? Diba? Parang sasamba magpupuri sa ating Panginoon. Pero may kalambutan sa puso mo Parang hindi pa natin yung puso mo habang nakikinig kayo ng kanyang mga salita. Amen po. Kaya nung patulog na po kami nun, sabi namin, sige, tama na. Kasi gabi na May gawain pa bukas ng 7. May panambahan pa. So kailangan namin matulog. At nung paalis na po kami, ayun na po yung oras na meron pong mga tumawag sa amin. Sabi namin, hanap na po namin at dito po yung lolo niyo po sa amin, sa Tondo. Dito po sa Barangay 61 po. At nung narinig po namin yun, grabe yung puso namin. Dito, sobra namin pong saya.
Amen po ba? At sa panahon na yun, nakita ko po yung pinakita ng ating Panginoon. Kung saan, sa pamamagitan ng ating sarili, hindi talaga po natin kaya. Amen po ba? Kung saan, dito, mismo kami po nanalangin para sa Panginoon na tulungan po kami. Pero mismo kami ang hindi naniwala sa kanyang kapangyarihan. At doon pinatunayan ng Panginoon na tunay na mabuti siya sa ating buhay. Amen po ba? Kasi pinaprepare namin po itong mission na ito. At hindi namin po alam na sa pamamagitan ng bagay na pangyayari na yun, pinakita sa amin ng Panginoon kung ano yung pananampalataya namin. At nahiya po kami nun. Sabi namin, mag-mission kami, pero ganito yung pananampalataya namin. Kung saan hindi kami naniniwala sa gagawin ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, sa mga oras na yun, nakita ko po na wala tayong magagawa kung wala po siya. Naway, dito sa Putlan po, alam ko po, dumaan po yung COVID, dumaan po yung saan nawala yung sabihin natin, yung youth camp, yung sabihin natin, dito, mga seminar. Pero kung natin po kakalimutan na kasama natin po ang ating Panginoon. Amin po ba? Kaya, dito, kasi minsan po hindi natin siya nararamdaman eh. Pero hindi natin alam po sa kanyang mga salita, tunay na totoo to. Kung saan, nawawala lang tayo ng pag-asa dahil sa emosyon natin bilang isang tao. Pero araw-araw, nabubuhay tayo, araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon upang makilala pa siya. Amin po ba? Kaya dun sa pangyayari na po yun, sabi ng Panginoon, siya yung makapangyarihan. At grabe yung pangako niya sa atin. Amin po ba? Grabe yung pag-aalala niya. Kasi nung nawala siya, inalagaan siya talaga ng barangay. Kala namin kung ano nangyari sa kanya. Agad-agad tinugon ng Panginoon yung panalangin namin, pero kami mismo hindi kami naniniwala. Amin po ba? So, naway po kahit sa inyo. Wag niyo po hintayin na mawala yung kapamilya niyo po para magkaroon ng pananampalataya. Pero sa pamamagitan lang ng kanyang mga salita, pakikinig ng kanyang mga salita, panghawakan na po natin to. Amin po ba? Kasi kung sinabi niya na siya ang katotohanan namin po ba, ibig sabihin, di ba, na siya lang yung tunay na katotohanan at hawakan na po natin to sa ating buhay. Kasi ito yung buhay po natin eh. Amin po ba? Kaya naway po, kahit parang nawala yung mga seminar, yung youth camp po, naway po magpatuloy pa tayo at magpatibay pa po tayo. Amin po ba? Kasi dito, kung ang mga tao naghahanap sa mga nawawalan nilang kapatid, siguro grabe rin ang Panginoon. Kumbaga, kung nawala tayo, siguro kahit ang Panginoon naghihintay sa atin kung balik tayo. Kahit yung mga kapatid natin na nawawala po, kahit siguro sila, hinihintay ng ating Panginoon. At kailangan natin tulungan din po sila. Amen po ba? So, ayan lang po. Salamat po. Amen. Napakabuti ng Panginoon sa buhay nila, lalo na si Pastor Manny. So, talagang buhay ang Diyos natin. Amen po ba? Amen. Basta ang kailangan lang natin yung pananampalataya. Amen. Sino pa po? Baka meron po gustong mag-share ng kanyang testimony. Yung ano yan, yung bagong graduate dyan, di ba? Sana makapag-share naman siya. Palakpakan niya po natin. Hindi ka na. Amen. Hindi ka na, Sister Joanna. Nahiya siya. Pero nahiya. Nahiya siya. Pero alam ko, merong ginawa ang Diyos sa buhay niya. Amen po ba? Nasa loob ng 2 taon ng pag-aaral niya alam po, Panginoon, nag-provide na lahat ng kanyang pangangailangan. Tama po ba? Tama ba, Sister Joanna? Amen. So meron pa? Meron pa po ba? Nahiya si Sister Joanna. Si Sister Tess pa. Meron siyang ibabahagi. Si Brother Haro, di ba? Magiti-giti lang siya. Biglang nagulat siya. Si Brother Haro, di ba? Di natin alam, malay ko kay Nanay Mirna, di ba? O kay Nanay Mirna. Ay, meron ang share. Nakatayo na yan, nahiya ka. Nakatayo na yan eh. Ano na? Hindi naman paparimal na ngayon. Hindi na na, yan ka na dito. Meron ba? Wala na po ba? Okay na? Ay, sinabi ko lang, nahihiya lang. Mas pag-hiya lang yung mga tayo na. Ha? Ay, isa pa, isa na lang. Isa na. Bago harap.
Testimony ko rin po sa inyo yung kalagayan ko ngayon ng panahon na kabataan ko pa sa church na to. Na naalala ko yung sabi ni Pastor, sabi niya, gusto na ba yung panalangin mo kasi hindi na po ka nanalangin ng mga panahon na yun. Sabi niya, ba't di mo ipanalangin yung kinabukasan mo? Kaya po nung time na yun, lagi kong pinag-pray po yung kinabukasan ko hanggang sa yun nga. Yung panalangin pala, may proseso po yung pagdating. So pinag-pray ko po, hanggang sa yun nga po, ay nagkaroon po ako ng pamilya. Pinag-pray ko talaga sa Panginoon na kung sakali man naloloobin po ng Diyos na ako'y makapag-asawa, gusto ko sa naging Kristiyano. So hindi man po, kaya makakayuman lang siya. Alam niyo po, tinulog po ng Panginoon yun kasi Kristiyano na rin po yung misis ko. Na gagamit na rin siya dun sa church na inatin na namin sapagkat malayo kasi itong Karangalan. Kaya hindi po kami makapunta dito. Kaya doon na po kami doon kami nag-stay sa church na yon at nagagamit naman na po siya. Kaya purihin po ang Diyos kasi yung panalangin po talaga ay para pong saving, sabi nga po ng mga pastor. Kaya nang baguhin lahat. Hindi man po ngayon, maaari pong darating po yung panahon na yung mga panalangin po natin, matutugon po yan. Kaya purihin po ang Diyos, isa po sa mga panalangin ko yung tinugin niya sa bagay niya. Yun lang po yung testimony ko po. Sa ngayon po, maraming pasasalamat. Amen. Talagang ang panalangin talaga lalo na pag ikaw ay talagang nagtitiwala sa Panginoon. Dami po ba? Tutugunin ng Panginoon ang ating panalangin. Yung imposible ay magiging posible. Amen? Meron pa yan meron pa isa. Meron pa po isa, nahihiya lang si ate. Ay, baka daw maiyak daw tayo. Okay lang yan, handa naman kami, meron kami panyo. Meron kami panyo. Handa kami, may tissue doon, di ba? Ayaw kami paiyak eh. Handa kami umiyak. Okay, wala na po ba? Sinanabiro na iya, parang medyo umaanin sa upuan. Nangyayari na. Oo nga. Ano ba yun? Baka meron na testimony. Daya si Joanne. Yan na, parang yan na, tatayo na yan, tatayo mo. Marami yan, ibig sabihin marami kang testimony na yun. Sige na lang. Magre-reban niya naman. Kailangan mo lang i-share sa amin para makalakas mo rin kami nanay sa testimony mo. Sige na nanay, alam ko marami kang pinagdaanan na pinagtagumpayan, no? Amen, palakpan natin si nanay. Salamat sa Panginoon. Sorry, wala pa ba? Sorry po. Marami po akong napagdaanan. Simula nung namatay ang aking asawa. Alam ko ang Diyos ang aking katapagan. Siya lang po ang aking sandigan. Simula nung nawala ang aking asawa, ginabayan na kami at nakilala ko siya at siya ang pinagkatiwalaan ko. Simula ngayon at ang aking mga anak, salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos ang siyang nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Salamat sa Diyos sapagkat napag-aral ko ang tatlong aking anak ko, nakapag-graduate ng college. At pinapasalamatan ko ang Diyos sapagkat pinapatatag niya ako sa lahat ng aking pagsubok na dinaranas, sa lahat ng aking kahirapan. Siya ang nagbibigay lakas sa akin. Ang Diyos ang siyang aking sandigan. Kaya ang Diyos ay buhay para sa amin ng aking pamilya. Ang Diyos ang siyang nagbibigay lakas at pag-asa para sa amin. Kaya pinapasalamatan ko ang Diyos ngayon at hanggang ako'y mamatay. Salamat sa Diyos. Amen. Totoo po yun. Ang Diyos natin ay buhay. Amen po ba? Ang Diyos natin ay buhay. Amen. Amen. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Pagkat
Kung kaya Diyos natin, ibigay natin ang ating the best na pagpupuri sa Kanya. Amen po ba? Amen? Halina't sama-sama. Purihin natin ang Diyos na tanghali nito.
Sa iyo ang pinakamatas na papuri, Panginoong Yesus. Pagkat marami kang bagay na ginawa sa aming mga buhay. Kaya lubos kami nagpapasalamat, Panginoon, pagkat ikaw ay mabuti sa amin. Wala kang katulad, Panginoon. Walang ihigit sa iyo, Panginoong Yesus. Church, awitan mo, Panginoon, sa tanghali. Awitan mo ang Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong buhay, ng iyong kalakasan, pagkat ang Diyos natin ay mabuti. Walang ibang Diyos maliban sa ating Diyos. Oh, hallelujah. Lahat ng awit sa mundo di kaya ilarawan ng kadahilan mo. Kulang ang lahat ng kulang maging mga salita upang ihayag kabutihan mo. Minsan pa, sama-sama natin awitin. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kayang ilarawan, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang maging mga salita upang ihayag kabutihan mo. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang
namin pinupuri at pinasasalamatan sa mga oras na ito, Ama. Ama, sa oras po ito, Panginoon, ang pinakamahalagang bagay na gagawin namin, Panginoon, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ama, tulungan mo kami sa hapong ito. Turuan mo aming mga puso na lubusang manampalataya sa iyo. Turuan mo aming mga puso na lubusang manalig sa iyo, Panginoon. Ama, gawin mo matabang lupa ang aming mga puso sa hapong ito na tataniman ng mga salita mo. Nawa ang pinig mo lamang po ang aming mga pakinggan at ikaw ang patuloy namin maranasan. Ama, muli, binabalik namin sa iyo ang pinakamatas na papuling pagsamba. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ating Diyos sa buhay. Amen. So tayo po natin makakapo. Hello. Praise. Hallelujah. Amen. Kakatapos lang natin kumain, wala na energy. Hallelujah! Wala na talagang lalakas yun. Parang nag-iingaling. Kakatapos lang po natin kumain, di ba? Busog. Busog. Sige ba? Tayo po yung manalangin sa oras nito. Ama namin nasa langit, minsan pa po, Ama, sa oras na ito na pakikinig po ng mga salita. Hayaan mo, Ama, ng mga puso namin ay maging handa, Panginoon. Ama, malapit po kami, humingi po ng kapatawaran. Ano man pong mga pagkakasala na aming nagawa, sadya man o hindi, Panginoon, inilalapit po namin ito sa iyo. Hayaan mo ng aming mga puso ay maging maayos, Ama, lalo na sa pakikinig po ng mga salita. Idinadalaan ko rin po, Ama, na iyong pangunahan ng lingkod na gagamitin na magpatuloy patubayin kami ng iba ng Espiritu Santo. Patuloy na ayaw ng salita ko dumali, Ama, hanggang sa lahat ng mga makikinig at maging kalakasan po namin ito, Ama, upang makapagpatuloy, Ama, sa paglilingkod sa iyong harapan. Muli po, Panginoon Diyos, ikaw lamang po, Ama, ang aming itinataas at sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon dahil kahit paano natuloy po yung pagbisita po namin sa Ranglan. Tulad nga po nung tinestify ng kasama ko po si Brother God. Sa totoo lang po talaga nagdadalawang isip po kami. Pero gusto ko lang din po sabihin na bago po namin ipaalam ko kila Pastor Arcel, Pastor Oliver, Sister Marilyn, na balak po namin pumunta dito, ipinanalangin po namin ito sa Panginoon. Ako po, kasama ko po si Brother God, nananalangin po kami sa Panginoon. Kasi ayaw po namin na pumunta kami dito dahil gusto lang po namin. Kaya talagang ipinalangin po namin, and then sinabi ko po kay Brother God, kapag ipinanalangin natin ito, ang Diyos ang magbibigay ng sign sa atin ng makapatuloy. Na kung itutuloy ito, hindi. Ang Diyos ang mangusap. Kaya kinausap po namin si Pastor Manny, humingi po kami ng permit. Kung pwede po ba na magawain kami, kahit isang araw lang, sabi ko. Then sabi ni Pastor Manny, sige, gawin nyo, ituloy nyo. And yun nga po, dahil alam na namin na answer prayer kami, kampante na po kami. Kampante na po kami. Sa mabutuloy ito, nagsabi na kami, alis kami ng linggo. Tuloy na. Hanggang sa nangyari nga po yung hindi inaasahan na yun nga po, si Lolo, nawala po siya ng isang araw, isang buong araw. At kami po ni Brother God nun, habang nag-uusap po kami, nagkakaroon po kami ng alis sa puso po namin na, alam, paano yan? Kasi ang alis namin po, linggo. Pero, nawala si Lolo, Biyernes. So parang doon pa lang nagtingin na ako, alam, paano yan?
baka hindi tayo matuloy. And then, yun nga po, pagdating ng Sabado, tumulong kami sa paghahanap. Nag-uusap po kami ni Brother God sa chat. Paano pag hindi nakita si Lolo? Ako, cancel tayo, hindi na tayo matutuloy. Hanggang sa nakausap ko nga si Ate Mary, nag-usap kami na siguro next week na lang, At habang naghahanap po kami, hindi po mawala sa isip ko po yung gawain, itong pagpunta po namin dito. Kasi nagkakaroon po ako ng pangamba sa puso ko po noon na tama ba yun? Parang ang isip-isip ko, tama ba yun na may gagawin kami sa Panginoon pero kami yung magkakansel na parang tama na, huwag muna. So nangangamba kami. Kasi ang inisip pa lang namin nun, pag hindi namin nakita si Lolo ng Sabado, baka walang worship service ng Linggo. Kasi grabe po yung pangamba namin. Yun nga, napagkakwentuhan namin. Paano kami kakanta ng araw-araw kasiyahan? Tapos lahat malungkot. So nangangamba po kami. Hanggang sa yun nga po, nung nag-design na po kami, ano na po ata yun, bandang alas 10 or 9 to 10, na nag-design na po kami, tara, uwi na, Sabado. Sabado ng 9, uwi na. Next Linggo naman maghanap. Tsaka po namin na natagpuan si tatay. Na yun nga, nasa isang barangay siya, safe siya, payapa siya, maayos ang kalagayan niya. And then doon po kami napaisip na, ewan ko, parang pares kami ni God. Nung nakita namin nung nabalita namin si Lolo, parang naano kami na, nakita na si Lolo na Sabado. So tuloy kami ng Linggo. Kaya nag-uusap kami ni God, tuloy natin. Lalo na po nung pananambahan na po na tinuturo sa amin ng Panginoon, yung ibinabahagi po ng Panginoon yung mensahe niya. Na kung saan, sabi doon, ang title nga po ng worship service namin nung linggo po ay Faith that will not bow. Ibig sabihin, ang pananampalatayang hindi luluhod o luluhod. Kaya habang naririnig po namin yung turo ng Panginoon, bilang sinabi po ng Panginoon sa amin, na yung pananampalataya niyo ba nakukompromiso dahil sa mga pangyayari? Yung mga pananampalataya ba natin nakukompromiso dahil sa kalagayan natin sa buhay? Yung pananampalataya ba natin nakukompromiso dahil sa libutan? Yung pananampalataya po ba natin nakukompromiso dahil sa pera? So habang pinapakinggan po namin yun, nasasaktan po ako. Kasi habang sinasabi po ng Panginoon yun sa amin, parang nare-realize po na, oo nga, niloob ng Panginoon na makapunta kami dito, magbahagi ng salita niya, tapos ika-cancel namin. So parang kami ang nagdi-decide, kami ang nagdidikta. Kaya humingi po ako ng tawad sa Panginoon noon, that time. Kasi sabi ko, Lord, yung faith namin, masasabi namin na wala pa talaga sa kalagayan ng Panginoon. Kasi alam natin, ang Panginoon Jesus, di ba? Sa isang talata nga po, sa aklat mo ng Mateo, di ba? Alam natin ang Panginoon, kadalasan, pag pupunta siya ng ibang lugar, nag-shortcut siya sa dagat. So nagbabangka po siya. Diba? Pero dumating ang pagkakataon ng ang ating Panginoon po, habang nasa dagat po siya, nagtatravel, papunta sa ibang lugar, binagyo po siya. Tama po ba? Binagyo siya. At alam po natin na mga kasama niya, ang mga alagad, kinakabahan na. Kasi sabi nga sa talata sa sobrang lakas ng alon, yung tubig pumapasok na sa bangka. Pero, nakakatawa po ang ating Panginoon. Kasi,
naiwan na sa bangka, may bagyo na sa dagat, ang ginagawa ng Panginoon natin, tulog. Kayo po ba, na kapag sa lahat po nung nakasakay na ng barko o bangka, naranasan niyo po ba yung maalo na dagat? Naranasan niyo na po ba? Masarap po ba sa pakiramdam? Kasi, ako po kasi, kasama ko pa ata si Pastor Oliver noon. Nung nasa Paranaque pa kami, nag-swimming kami sa dagat. Ang salbabida po namin mga 1.5 na po. Hindi ko po kaya. Sobrang alim niya. Gusto kong bumalik, hindi ako makabalik. Tapos nahihilo na ako, nasusuka pa. Hindi ko talaga kaya. Si Pastor Lema ata nun, nakangiti pa, hindi ko alam. Hindi ko alam yung nangyayari. Pero, yung Panginoon po natin, natutulog. Mahimbing. Sabi nga po sa kwento eh. Kaya lang po nagising ang ating Panginoon kasi ginising siya. At nung ginising siya ng mga alagad, ito na, nakita niya yung mga alagad. Namumroblema. Pero alam po natin, di ba, pinagalitan sila ng Panginoon. Bakit ko po binabahagi yung kwento? Kasi parang ganun po yung nakita namin sa pananampalataya namin that time. Alam ko po, hindi na, ewan ko kung may nawalan na po kayo ng anak din na nangyari sa Ilagad. Pero grabe yun, di ba? Yung nangyari na yun. Pero nakita namin na, yun nga po yung pagkilos ng Panginoon, grabe. Nung panahon ng huminto na kami sa paghahanap, tsaka nagpakita si Lolo. Nung hinahanap namin, wala talaga. Kaya doon namin nakita na, tama nga. Kung sinasabi mo may pananampalataya ka, dapat magtiwala ka na sa Panginoon. Ano man ang kalalagayan mo, ano man ang nararanasan mo, dapat magtiwala ka na sa Panginoon. Dapat, kung sinasabi mong kilala mo ang Panginoon, magtitiwala ka lang sa Kanya. Kahit na anong nangyari. Kagahapon po sa Maynila, Lumindol. Nasa Pagtabako po kami kagahapon. At kinakabahan po ako kasi ang misis ko po, nagtatrabaho po nun. At nasa ika-25th floor po siya. 25th floor. So nararamdaman po nila yung lindol. Ako po kinakabahan nun. Kasi nagkwento siya, hindi siya makababa. Kasi bawal po elevator. Pag lumilindol po, cancel ang elevator. Yun po yung unang rason. Pangalawa, bakit po kinakabahan? Buntis po siya. 8 months po buntis ang misis ko. Kaya galit na galit ako maghahapon. Sabi, ba't di ka bumaba? Sabi niya, 25th floor yun, 25 na floors. Buntis ako, my God. Sabi niya, hindi ako pwedeng bumaba. And then, ano na lang ako, kumbaga parang nahiya na lang ako kasi nireply ng misis ko, wag kang magalala, Michael, kasama ko ang Panginoon. That time, sabi ko, malay ko. Sabi ko nga nun, ito ba epekto nung pagkawala ni Lolo? Kinakabahan na ako, sabi ko. Kaya lahat ng mga kasama ko, mga kasama sa church, sinasabihan kami, huwag mo iwan yung misis mo. Kailan lagi may kasama. Pero nakakatawa po kasi ang misis ko po ang nag-push sa amin na magpatuloy. Kaya nga po, nais ko po na makipagbukas po kayo sa akin sa Genesis chapter 25. Genesis 25 verse 29 to 34. Nais ko lang pong i-share sa inyo ang kwentong ito. Okay. Genesis 25 29 to 34. Ito po ang sabi.
At nagluto si Jacob ng lutuin at dumating si Esau na galing sa Paran. At siya'y naglalambot. At sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanhik ko sa iyo na pakanin mo ako niyaong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nanlalambot. Kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Esau, narito, ako'y namamatay, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay? At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin, at isinumpa niya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentehas, at siya'y kumain at uminom, at umakon at yumakon. Gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Amen. Dito po sa binasa po natin, simple lang po. Ito po yung mga panahon na si Isaac po ay matanda na at meron siyang dalawang anak. Si Esau at saka si Jacob. Na kung saan, alam po natin ang kwentong ito. Ito po yung kung saan inilalarawan na si Esau ang panganay, pero gusto ni Jacob maging panganay. Kasi si Jacob po ay bunso. At alam po natin, sa Biblia, ay napakahalaga po ng pagiging panganay. Tama po ba? Sa Pilipinas po, ano po ba ang kahalaga ng pagiging panganay? Oh? Tagapagmana ba talaga? Ng ano? Ano po ba? Kasi yun nga sabi nila, diba? Pag panganay ka, tagapagmana ng lahat ng utang ng mga magulang mo. Yun ang sabi nila. Diba? Pero, totoo naman po. Kaya lang, sa akin kasi, ewan ko, sa mga magulang mo dito, naranasan niyo po ba sa mga magulang niyo na bigyan kayo ng mana? Or nakatanggap na po kayo ng mana? Si Pastor ba lang? Kayo, sila nanay po, naranasan niyo po ba sa mga magulang niyo makatanggap ng pamana? Si brother ano? Wala? Abonado? Kasi di ba, ewan ko kasi, ang alam ko kasi sa atin, lalo na halimbawa marami kayong magkakapatid, hati-hati. Tama ba? Hati-hati sa mana. Pero alam po natin, sa Biblia po, hindi ganon. Sa Biblia po, lalo na sa bansang Israel, kapag panganay ka, ikaw lang ang tagapagmana. Sa iyo lahat. Kahit na ilan kayong magkakapatid, dahil panganay ka, ikaw ang tagapagmana. Kaya nga, sa binasa po nating talata, ang panganay po, si Esau. Pero yung bunso, si Jacob. Kaya nga, habang doon sa talata, di ba, ang kwento is galing sa Paran, galing sa kagubatan, umuwi si Esau sa bahay nila. Saktong nagluluto naman si Jacob. Di ba? At kung unawain natin, bakit po ba nagluto si Jacob? Sa palagay niyo po, bakit po kaya siya nagluto? Jacob, bakit nagluto si Jacob? Kapangalan mo yung nasa kwento. Si Jacob ay nagluto ng pagkain. Bakit siya nagluto? Gutom si Esau? Kayo po ba? Pag nagluluto po ba kayo, tapos nagluluto kayo para sa mga paparating? O sa may darating? Diba? Kung unawain po natin, si Jacob, nagluto siya para lang sa kanya. Kasi gutom siya. Tama po ba?
siya. Hindi niya pinagluto si Esau. Ang niluluto ni Jacob para sa kanya. Pero tingnan niyo po, ito po yung kailangan natin maunawaan eh. Siguro naman, kapag ang isang taong nagluluto ng pagkain, alam po natin kagad na gutom yun. Tama po ba? Hindi ka magluluto ng pagkain nang hindi mo kakainin. Kasi alam mo, kasi gutom ka eh. Pero sa talata po na binasa natin, makikita po natin na dahil nauunawaan po ni Jacob, ni Jacob, yung pagiging panganay, kinalimutan niya yung sarili niya. Imbis na kainin niya yung niluto niya, ibinigay niya ito kay Esau ng merong, kumbaga parang hinihingi. Di ba? Kaya nga, kung babasahin natin dito, di ba? Hindi agad-agad binigyan ni Jacob ng pagkain si Esau. Kundi, bago niya bigyan yon, meron siyang sinabi o meron siyang nais pagawa. Na kung saan sabi dito, sa verse 31, sabi niya ko, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. Ibig sabihin, gustong kunin ni Jacob yung rights, ang gusto lang ng rights, karapatan ng pagiging panganay. Ulitin ko po, sa Israel, pag sinabing panganay, tagapagmana ka ng lahat, ng ari-arian, ng mga magulang mo. Kung kayo po ay panganay, at may mamanahin kayo, sabihin natin 100 milyong piso, ibibigay niyo po ba sa iba ang pagiging panganay? Yung mga bagong graduate natin, si Joanna, bunso, di ba? Tama ba? Bunso. Halimbawa, panganay ka. Sino ba panganay sa inyong kapatid? Lalaki ba? Sino ba? So yung lalaki, di ba? Halimbawa, si mama mo, may nakatago pa ng 100 million. Nakatago daw. Eh di syempre, nalaman ni mama mo na, ay, panganay lang pala dapat pagbigyan. Hindi pala hati-hati. Kung bibigyan ka ng pagkakataong maging panganay, gugustuhin mo bang maging panganay, Joanna? Bakit? Sayang yung mga 100. Di ba? Same thing, siya na rin, di ba? Sino dito yung may mga kapatid pa? Halimbawa, yung mga magulang natin, may 100 million na ipapamana. Tapos, sa panganay lang ibibigay. Anong pakiramdam nyo? Sige, sa kanya na. Mabait ako eh. Ganon. O baka, di pwede. Kailangan hati-hati. 4 kami, hatiin sa 4. Kaya minsan, hindi natin may iwasan, di ba? Ewan ko, kung nanonood kayo ng mga palabas, mga teledrama, uso yun ganyan eh. Hatian ng yaman. Di ba? At dahil sa hatian ng yaman, napupunta pa sa awayan. Di ba? Ganyan yung mga palabas sa drama. Pero totoo po siya. Kaya lang sa Israel, pag panganay ka, ikaw lang talaga ang tagapagmana. Kaya nga, kung unawain natin, di ba? Ganun yung kagustuhan ni Jacob, makuha yung pagiging panganay. Kaya lang, si Esau, siyang tunay na panganay, ano kung sinagot niya? Di ba? Sabi dito sa verse 32, at sinabi ni Esau, narito, ako'y namamatay, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay? Kaya pagdating sa verse 33 at 34, sinabi niya ako, isumpa mo muna sa akin, at sabi dito kasunod, inireply ni Esau, at isinumpa niya sa kanya. Ibig sabihin, mula sa moment na yon,
Sa oras na yun, na nag-uusap yung dalawa, na isinumpanan ni Esau, na ayaw na niya yung pagiging panganay, binigay na niya, totoo na po yun. At dumating nga po yung pangyayari na hindi inaasahan. Na kung saan, nung ipagkakaloob na po ni Isaac, yung pagpapala ng pagiging panganay, eto na. Alam po natin yung kwento, di ba? Sa magkakapatid, ulitin ko po, sino po ang tunay na panganay? Si Esau o si Jacob? Si Esau. Okay? Si Esau po ang tunay na panganay. Kaya nga, pagkatapos ng pangyayari na yun, nung matanda na si Isaac, ang sabi niya kay Jacob, kay Esau, okay, bago ko ibigay yung pagpapala, mangasok ka, pumunta ka sa bundok, sa gubat, manghuli ka ng paborito ko, iluto mo, tapos pakainin mo ako. Pagtapos kong kainin, pagpapalain kita. Lahat na ng pagpapala ng pagiging panganay, ibibigay ko sa iyo. Ginawa ko ba ni Esau? Ginawa ko niya. Ngayon, itong maganda. Meron palang nakikinig sa usapan nila. Ang nakikinig po sa usapan nila, yung nanay nila. Sabi nga po ni Pastor Manny, meron na pong marites nun. Si Mother Rebecca, naririnig niya eh. Sabi niya, ay na, nagbibigay na ng pagpapala, ay na. Ito naman si Rebecca, yung nanay nila, dahil nalaman na nga na ibibigay yung pagpapala, ichinismis na. Ichinismis na kay Jacob. Sabi, Jacob, yung tatay mo, ibibigay na yung pagpapala. Kailangan kunin mo na. Eh, sumagot si Jacob. Sabi niya ako, paano mangyayari yun? Kilala na yung tatay kung sino kami. Kasi nung panahon mo na yun, si Esau po, dahil siya yung panganay, lagi po siya nasa bundok, medyo maganda yung katawan niya, may hubog, tapos amoy gubat, mabalahibo. Eh samantalang si Jacob po noon, nasa bahay lang. Taong bahay lang. Kaya anong ginawa ni Mother Rebecca noon? Sabi niya, ako nang bahala. Humuli ka ng hayop dyan, kakatayin natin, lulutuin natin. And then, ano ginawa ng nanay? Binihisan niya si Jacob ng mga balahibo para magpukang mabalahibo, kunwari. Ay malabo na yung mata ni Isaac. Tapos lumapit siya. Diba? Lumapit siya, ibinigay niya yung pagkain. At kung babasahin po natin yan, sabi ni Isaac, yung tatay nila, kahit malabo yung mata niya, sabi niya, yung amoy mo, amoy Esau. Pero yung boses mo, boses ako. Pero dahil na hindi na siya nakakita, eto na, pinagpala ngayon. Pinagpala ngayon ni Isaac si Jacob. Bakit ko po sinishare to? Kasi po, tayo po mga mananampalataya, tulad din po tayo ng dalawa. Sa totoo lang po, tulad din po tayo ng dalawa. Sa mata po ng Diyos, sino po ang kinikilala ng Diyos sa panganay? Tinitingnan po ba tayo ng Diyos sa panganay? Sa totoo lang po, hindi po tayo panganay. Sino lang po ang panganay? Sabi po sa 1 Corinthians, si Jesus Christ po. Siya po ang tinuturing na panganay. Pero dahil sa Panginoon Jesucristo, dahil sa ginawa ng Panginoon Jesus, dahil sa pananalig natin sa Panginoon Jesus, hindi lamang tayo naligtas. Ano pong ginawa sa atin ng Diyos? Isinama po niya tayo sa kanyang sambahayan. Kaya nga sabi sa Romans, di ba? Sabi sa Romans, naging tagapagmana tayo kasama ni Kristo. Meaning, dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, naging mga panganay din tayo dahil kay Kristo.
Ibig sabihin, kung ano yung mga tatanggapin ni Kristo, tatanggapin din po natin. Amen po ba? Kaya nga, doon sa kwento, si Rebecca, yung ina, yung nanay ni Jacob tsaka ni Esau, nire-representa po niya ang church. Anong ginagawa ng church sa atin? Ano ang trabaho ng church? Kagaya ng nanay, di ba? Nagluto siya ng ulam, tinulungan niya si Isaac ng mukhang Esau, nilagyan ng mga balahibo. Ibig sabihin, nini-nurture, tinutulungan lumago, itinatayo, para maging karapat-dapat na panganay. Kaya nga mga kapatid, bilang tayo din po, na ngayon, alam ko po, siguro masabi natin struggle kasi hindi po tayo kagaya dati na ilang seminar, ilang youth camp, workers camp, para sa isang taon, parang 3 beses ata, di ba? May, minsan 3, 2, lagi tayo nagsasama. Pero nung pumasok yung pandemic, tapos madalas hindi na po tayo nakapag-usap. Minsan, alam ko po, nararanasan din po natin na parang ang lungkot natin, hindi tayo nagkakaroon ng mga fellowship na ganito. Minsan po nakakapangina. Hindi lang po kayo, kami rin po. Sa totoo lang po, na-miss din po namin na magkita-kita tayo. Kasi hindi lang naman po tayo nagsasaya eh. Nagpapalakasan din po tayo sa magitan ng mga pangaral, ng mga ipinapahid ng Panginoon sa atin. Yun po ang ginagawa ng church sa atin. Kaya nga, kahit hindi tayo madalas nakikita sa bawat church na kung saan tayo kabilang, ito yung nais ng Diyos sa atin. Na sa pamamagitan ng mga turo niya, ng mga pangaral niya, lumago po tayo. Maging karapat-dapat po tayo. Dahil minsan po, ito po ang nakakalimutan natin. Ang masama pa, kagaya po ni Esau, minsan nagiging ganun din po tayo. Tandaan po natin, napakahalaga po ng pagiging panganay. Hindi lamang kung titignan natin hindi lang sa mana. Kasi kung titignan po natin, pag ikaw ang panganay, meron kang karapatan. Meron kang rights. At pag sinabi mong panganay ka, meron kang magulang. At bilang mga mananampalataya, sino ba yung kinikilala natin tunay na magulang? Ang Diyos. Amin po ba? Kaya kung inaanggit po natin sa ating mga sarili na tayo kagaya ni ako, ganun yung drive niya, ganun yung desire niya, na ang kinin yung pagiging panganay, dapat ganun din po tayo bilang mga mananampalataya. Kaya nga kaya nga sabi nga sa amin eh, kung inaangkin natin na tayo ay kabilang sa sambahayan ng Diyos bilang mga panganay, dapat hindi po tayo nang lulupay-pay. Dapat hindi po tayo nang hihina. Bakit po? Kasi panganay ka. At pag panganay ka, meron kang matatawagan. Kasi kagaya nga nung nangyari, di ba? Kung itutuloy po natin ang kwento, matapos pagpalain si Jacob, tsaka dumating si Esau. At nung lumapit na si Esau, sabi niya, Tay, ito na po yung ulam. Ito na yung handa ko. Pagpalain mo na ako. Nalungkot ngayon si Isaac, yung tatay nila, sabi, hala, sino yung pinagpala ko nung una? Kaya nga kung babasahin po natin yung kwento, iyak po nang iyak si Esau. At nagmamakaawa siya sa tatay niya, Tatay, pagpalain mo rin ako. Pagpalain mo rin ako. Tanong ko lang po mga kapatid, pinagpala po ba ni Isaac si Esau? Brother Harold,
Hindi. Yun din po ang sagot ko. Actually, sabi ko pa nga sinumpa. Which is mali. Kasi, sino ba namang tatay ang magsusumpa sa anak niya? Tama po ba? Wala. Pero may tinanggap po siya. Ano yung pagpapalang tinanggap po ni Isaw? Sabi sa kanya ni Jacob, ikaw, Isaw, ay magiging alipin ng kapatid mo. Ibig sabihin, magiging under siya ni Jacob. Which ayaw niya. Kasi ang gusto niya, si Jacob ang sumunod sa kanya. Kaya nga, pagtapos nun balak niyang patayin si Jacob. At minsan, tayo po ng mga mananampalataya, minsan, nagiging si Esau po tayo. Kapag hindi po natin pinapahalagan yung karapatan na ibinigay ng Panginoon sa atin bilang mga panganay, baka dumating po ang pagkakataon na tanggalin ito sa atin ng Diyos. At humantong sa pagkakataon na tayo naman ang umiyak. Nasabi natin, Panginoon, bakit? Wala ka na bang ibibigay sa akin? Panginoon, anong ibibigay mo sa akin? Huwag po natin hayaan na dumating ang pagkakataon na ito yung mangyayari sa atin, mga kapatid. Kaya nga, ngayon pa lang po, sa pamamagitan po ng simpleng pag-share po ng salita ng Panginoon sa inyo, nawa po, kagaya po ni Jacob, magkaroon din po tayo ng drive, ng pagnanais na angkinin, ng mga panganing tayo ng Panginoon. At bilang panganay, kailangan magkaroon po tayo ng tunay na pananampalataya na hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Dahil kung inaangkin natin na tayo mga panganay, alam po natin, hindi tayo papabayaan, hindi magkukulang ang Diyos sa atin. Sinabi nga niya sa Hebreo, di ba? Hindi kanya papabayaan, hindi kanya iiwan. Bilang panganay, ano pa ang mga sinabi ng Panginoon sa atin? Hanapin natin ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian, at susunod ng ibang bagay sa ating liburan. Amen po ba? Bilang mga panganay, kailangan natin maging kagaya ng ating Panginoon Hesus. Na kung saan, sa pamumuhay ng ating Panginoon Hesus, hindi siya pinagkulang ng Panginoon, ng Diyos. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Lahat ng pangailangan ng ating Panginoon Hesus binigay ng Diyos. Why? Kasi panganay siya. And same thing po sa atin, mga kapatid. Dahil tayo yung mga nananampalataya sa ating Panginoon Hesus, we are also co-heirs. Kasamang tagapagmana ni Kristo. Hindi tayo tunay na panganay, pero dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoon Hesus, ang tingin sa atin ng Diyos, panganay din. Kaya nga hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang mga anak. Kaya hindi niya tayo pwedeng pabayaan. Kaya nga nakakatawa po yun Nung time na huminto na kami sa pag-aaral kay tatay, sinabi na talaga namin, Lord, ikaw na pong bahala. And then, boom! Andun si tatay. Ang nais lang pala ng Diyos sa amin magtiwala. Ang nais lang ng Diyos sa amin, manampalataya. Kasi minsan yan yung umahadlang sa atin. Yung pagdadown natin na tutulungan ba tayo ng Diyos? May gagawin ba yung Diyos sa buhay natin? Amen po ba? Kaya minsan, dumadating sa pagkakataon na gumagawa tayo ng sarili nating paraan. Tama po ba? Imbis na hayaan natin ang Diyos ang gumawa. Nakakatawa nga po yun Kasi, minsan po, nakakalimutan natin yung essence ng pananampalataya. Di ba? Ano bang ibig sabihin ng pananampalataya? Nananalig ka sa mga bagay na hindi mo nakikita o nakakamtan. Ibig sabihin wala kang gagawin. Pagkakatiwala mo lang. Ipagkakatiwala mo lang sa Diyos. Yun po ang pananampalataya. Kaya nakakatawa kami ni Brother God nun. Pinagpipray namin, Lord, ingatan mo po si tatay, pero hanap kami ng hanap.
Pinagpipray namin, Lord, ikaw lang bahala kay tatay, ingatan mo si tatay. Hanap naman kami ng hanap kung saan-saan. Kaya para sa ko, ano pa? Para tayong ewan. Baliktad eh. Mali eh. Pag sinabi natin, ikaw lang bahala kay tatay, ikaw lang bahala. Wala kang gagawin. Kasi nagawa na namin yung part namin. Pero, pinilit pa rin namin. Pinilit. Kaya nga sabi ko nun, Lord, di ko na talaga kaya. Magpapaalam na po kay Pastor Manny. Sabi ko, uwi na po ako. Yun po. Nag-text po kay Pastor Manny. Sabi ko, Pastor, di ko na po kaya maghanap. Masakit na po yung paa ko. Uwi na po ako. Pagka-send ko, kumain po ako sa Jollibee. Nakapagod po. Nahiya nga po ako sa mga kasama ko sila, di motor eh. Ako di pa Kaya, para manipuwata ako nun, isang oras po ako nagpapayin sa Jollibee. Hindi na po ako makatayo ng upuan sa sobrang sakit po ng binti ko. Kaya sabi ko, Lord, talagang napakabuti mo. Grabe ka, sabi ko. Kailangan lang namin isurrender lahat. Kailangan lang namin angkinin yung karapatan na inapanganay kami. Kasi sinabi mo sa mga panalangin, sinabi mo sa mga salita mo eh, ano mang hilingin namin sa pangalan ni Jesus, makakamtan namin. Period. Wala nang dahilan. Kaya nawa po mga kapatid, ganun din po tayo. Alam ko po, biglaan to. Pero, niloob po ng Panginoon na magsama-sama po tayo. Kahit kung may mga pangyayari na sa mga nakalipas na araw, alam ko marami pong nangyari. Hindi lang po sa amin. Hindi lang po sa main church. Alam ko maging dito, maging sa bungas, tabako. May naranasan din po tayo. Kaya lang, parang ito na po yung panahon na nire-remind na po tayo ng Panginoon eh. Na it's time na para tumayo na tayo sa pananampalataya. Kasi hindi tayo pababayaan. Amen po ba? Ito na po yung panahon na sinasabi ng Panginoon sa atin. Pag may kailangan kayo, ako nang bahala. Manampalataya na kayo. Kapag may problema kayo, ako nang bahala. Manampalataya na kayo. Amen po ba? Kaya sabihin po natin sa katabi po natin, manampalataya ka, kapatid. Amen. Kasi ito po yung kailangan natin. Bilang pagtatapos po, nawa, isama nyo rin po sa mga panalangin po ninyo. Pinagpipray din po natin sa main church. Nawa po ngayong December magkaroon po tayo ng general camp. Yun po ang pinagpipray ngayon sa main church na hindi lang youth camp, hindi lang children's camp, hindi lang workers camp, kundi lahat na. Kasi ito na yung panahon namin na magsama-sama po tayo sa totoo lang. Kasi pasensya na po, kulang yung araw namin dito, gusto po namin magtagal. Gusto po talaga namin. Kasi nakakatawa, ang daming pinakita ng Panginoon sa amin. Umakyat kami ng tabtabako, wala kami dalang pagkain. Bumaba kami ng tabtabako, hindi kami nagutom. Pagdating dito, inasikaso kami. Kaya nagpapasalamat din po ako kahit na konti lang tayo, masaya na po kami. At least nagsama-sama po tayo. Kaya nawa po sa darating po na December, pag-pray po natin. Alam po, miss na po natin yan. Yung ilang araw tayo magkakasama, di ba? Ilang araw tayo mag-aawitan. Hindi na ako napapahawas eh. Si Pastor Live, hindi na napapahawas eh. Namimiss ko yung nag-uusap tayo. Kamusta ka na? Kakanta ka po mamaya. Nakakamiss. Yung mga ingay. Pero ako na-excite po talaga ako. Sabi ko, namimiss ko talaga mag-youth camp. Tapos kung lulobin ng Panginoon, pati yung mga kasama po natin sa Cebu, makasama natin. Amen po ba? Ang sarap po siguro na kahit na yung church natin, punong-puno ng Holy Joy. Ang saya po nun. Magsiksikan tayo. Sabay-sabay na, huwag tayo maligo ilang araw. Amen po ba? Nakakamiss. Nakakamiss yung mga fellowship. Nakakamiss. Yung mga cell grouping. Nakakamiss tumambay sa Tagaytay. Nakakamiss po talaga. Sa totoo lang. Yung mag-uusap tayo hanggang madaling araw. Chismisan hanggang madaling araw. Nakakamiss po siya. Sa totoo lang. Kasi kailangan po natin
kapalakasan. Amen po ba? Kaya sa oras nito bilang pagtatapos, nais po sana tayo ay manalangin. Manalangin po tayo. Ipanalangin po natin sa ating Diyos na kung paano sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus ay nagkaroon tayo ng karapatan na makabahagi sa kanyang kaharian. Hindi lang mga kasamang tagapagmana. Ipanalangin din po natin na sa pamamagitan ng kanyang salita ay patuloy na panghawakan natin ito. Na hindi tayo maging kagaya ni Esau. Na pinagbili yung pagiging panganay sa pamamagitan lang ng pagkain. Ipanalangin natin na bigyan tayo ng drive, ng tunay na desire, purpose kagaya ni Jacob, na kung saan inangkin niya talaga, ninais siyang maging panganay kahit na hindi siya karapat-dapat. Idalangin din natin ang patuloy na patnubayan ng Diyos ang mga iglesia na ating kinabibilangan, na kung paano si Rebecca ay tumulong upang maging karapat-dapat si Jacob na panganay sa harapan ng Diyos. Idalangin natin na tulungan ng Diyos ang bawat iglesia natin, na patuloy sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay mapuspos tayo ng kanyang salita, maihanda tayo karapat-dapat na panganay, na kagaya ng Panginoon Jesucristo. So, oras ito tayo po yung nalangin. Let's shout, oh my soul, overcome 3 times and let's pray. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Ang aming Diyos. Aming Ama na nasa langit, isa pa kami nagpapangumaba sa iyo, Panginoon. Ama, at gulat po na yung sinalita. Kaya kung patuloy po, Ama, ng karapatan yung pinagkatiwala mo sa amin, Ama, yun natin kung paano naging mga tagapagmana kami kasama ni Jesus o Diyos, Ama. I pray, Lord God. Tulungan po kami, Ama. Kaya mo, Panginoong Diyos, sa patnubay ng iba na Espiritu Santo ay pangalagaan mo ang bawat iglesia. Patuloy na pakainin po kami ng mga salita mo, Ama, na maghuhubog sa amin upang maging karapat-dapat ng kapanganay kasama ni Kristo. Dinadalangin ko rin po, Panginoong Diyos, ang iyong kalingkod, Ama, na itinayo mo sa bawat iglesia, Panginoon. Palakasin mo sila, mapagtibayin mo sila sa pananampalataya, sa iyong kapangyarihan, sa iyong mga salita. Ayaw mo patuloy magmanifesto, Ama, ang iyong magkilos sa kanilang mga buhay. At idalay mo ito, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga miyembro, Ama, sa lahat ng mga miyembro, sa mga kananayan, katatayan, kabataan man, hanggang sa mga maliit na bata, Lord God, na maunawaan namin ang tunay na karapatan ng pagiging panganay, Ama, na naninayan ka na patuloy na mag-provide, na hindi mo kami tumamayaan na Diyos. Ama, namin na salamat. Ama, salamat po, Ama, sapagkat sa tanghali ito, bagamat kami, Ama, ay kukunti lamang, alam po namin na Panginoon na narito ka sa aming kalagitnaan. Ama, salamat po, Ama, sapagkat sa simpleng pagkitipo namin, hayaan mo, Ama, na sa mga salita mo na ibinahagi sa amin. Patuloy po, Ama, na maunawaan namin, Ama, ang pagkatawag mo sa amin. Panginoon, alam po namin na may mga nararanasan din kami mga kapagsubukan. Pisikal, pinansyal, spiritual. Ama, hindi po ito mawala sa amin. Kaya naman dinadalangin namin ang patuloy na paglingap mo, Ama, sa mamagitan po ng mga salita mo. Patuloy mo kami i-comfort, Lord God. Patuloy mo kami i-ready, Lord God. Patuloy mo kami i-prepare, Lord God, kung paano inihanda ni Rebecca, si Jacob, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon Diyos, sa patuloy na panghawakan ng iyong pangako. Ang pagiging bahagi namin sa isang bayan, hindi lang mga panganay kasama ni Kristo. Hindi lang yung mga pangako, kundi ang masalita mo na siyang tapat, Ama, tunay, Ama, na nais namin maranasan. Kaya naman po, Panginoon, minsan pa, ikaw lamang aming pinapasalamatan at tinataas. Ikaw lamang, Ama, nais namin nakilala. Idinadalangin din po namin, Panginoon, nawa ko yung lulobin. Hayaan mo muli magsama-sama ang buong iglesia ng Philippinology Church. Panginoon, hindi lang main church, Ama, kundi ang mga branch churches din po, Lord God. Hayaan mo magsama-sama kami muli. Hindi lamang magsasaya ka, kundi patuloy na magpupuri, sasamba sa iyong pangalan. Na patuloy kang luluwalhatin, patuloy kang dadakilain, patuloy kang itataas sa aming buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon Jesus. Patuloy po naman na gamitin mo ang bawat sa amin.
sa mga mangangaral, manunto, mga awi, sa mga naghahanap buhay, sa mga mag-aaral. Hayaan mo ang buhay namin magamit kung patuloy kang may pakilala. Na kung paano naging bahagi kami ng isang bayan, patuloy na makaakit pa kami ng marami pang mga kalulong naliligaw, Ama, upang maisama sa iyong sambahayan. Panginoon, salamat po, Panginoon Diyos. Wala kang ibigin tinatas kung ikaw lamang. Salamat po sa katagumpayan naman ng araw na ito. Salamat po, Ama, sa lahat ng pinagkalukusan. At patuloy na wala ng ibang may taas kundi ang pangalan ng Panginoon Jesus lamang sa aming buhay. Salamat po, aming Ama. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Talakpakan po natin natin.